Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Kumusta po lahat ng mga OFW all over the world? At sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon na nag-oobserba sa galaw ng gobyerno sa Pilipinas, sa kung ano ang iyong pakiramdam ngayon sa mga nangyayari sa Pilipinas. May maisog rally, may West Philippine Sea, may anti-vaccine and disinformation drive noong panahon ng pandemic, tapos may Alice Goo, ang dami, may Pogo Hub, itong Harry Roque na istorya, at ito pang dumagdag mga kabibig. Meron ako nakita sa sa Twitter mga kabibig na sinasabi, kulong, multa, at pagpapahiya ang mga parusa sa hindi susunod sa pag-recite at pagkanta ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Tama ba ito? I don't know kung ito nga ba ay direktiba or it's just a suggestion or direksyon ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, pero na-shock ako at meron akong videong ipapakita sa inyo kung saan diniscuss nila ang posibleng maging parusa sa hindi susunod sa pag-recite at pagkanta ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge. So panoorin natin mga kabibig ha. Napanood ko lang ito at gusto kong i-share sa inyo. At least you have the idea o kung ano maba ito at dapat ba nating seryosohin itong Bagong Pilipinas Pledge ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, give me a moment as I'll be sharing my screen. Okay, so ito So let's listen Okay. Mapa-public censure sila, makukulong sila, mamumultahan sila. Ito isang profesor sa State University, nagtuturo siya, let's say economics, at nakikita niya mali ang economic policy ng gobyernong ito. Kaya lumalaki ang ating pagkakautang ng 14 trillion. Grabe, alam niyo mga kabibig, hindi lang 14 trillion ang utang ng Pilipinas ngayon, umabot na sa 15 trillion ang utang ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. This is so shocking. Wala nga tayong pandemic, wala ngang emergency na nangyari sa Pilipinas. Pero grabe, lumobo. Big sabi ng ibang mga netizen, baka sa sobrang pamimigay ng ayuda ni Bongbong Marcos. I don't know. So let's move on. Ay nagkakaroon ng palpak na Maharlika Fund. Yes, yung Maharlika Fund. Kumusta na pala yung Maharlika Fund ni Pangulong Bongbong Marcos? Di ba noon na pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa ay kanyang pinopromote ang Maharlika Fund. Tapos sinasabi niya nakakuha siya ng mga investors ng Maharlika Fund. But the question is, kumusta na? Humihinga pa ba ang Maharlika Fund or naghihingalo na? Meron na bang nakuhang magandang interest ang Maharlika Fund? Yumayaman na ba ang Pilipinas dahil sa maraming investment para sa Maharlika Fund? Pero wala biglang nawala, parang bula ang Maharlika Fund. Marami ang nagtatanong, Pangulong Bongbong Marcos, kumusta na ang Maharlika Fund? Para yatang wala ka ng imik at wala ka ng binabalita na improvements at updates tungkol sa Maharlika Fund. Para yatang more concentrated ka sa pamimigay ng ayuda at itong pagpaparecite at pagpapakanta ng Bagong Pilipinas Hymn and Pledge. Sabi nila makukulong ka, pagmumultahin ka, at ipapamahiya ka kung you don't know how to sing the song. Sobra naman. Niya nakikita ang mali at iniengganyo niya ang kanyang mga estudyante na maging critical at isipin at suriin yung mga polisiyang iyon. Tapos itong mga estudyante at yung professor na halimbawa gumawa sila ng conclusion, palpak nga yung brand of governance and leadership nito. So ang gagawin natin, hindi natin re-recite ang pledge at hymn na yan bilang pagpapakita ng ating protesta at di pagsang-ayon. Ibig sabihin mo ba, mapa-public censure sila, makukulong sila, mamumultahan sila. Ito pala mga kabibig, basahin natin ha. Chapter 7 Penalties. Flag and Heraldic Code of the Philippines. Failure or refusal to observe the provision of this act shall be penalized by public censure, which shall be published. Section 50, punished by a fine of not less than 5,000 pesos nor more than 20,000 pesos or by
imprisonment not more than 1 year or both just fine and imprisonment. Ito ba? Na ano ba ito sa Bagong Pilipinas? Ang Bagong Pilipinas ay kasali na ba sa Flag and Heraldic Code of the Philippines na if ever hindi ka marunong kumanta at mag-recite sa Pledge of Bagong Pilipinas Hymn, pwede ka nang mapunish ng fines, not more than 5,000 pesos until 20,000 pesos or hindi, imprisonment, pag ikukulong ka, not more than 1 year or pwedeng ikukulong ka tapos pagmumultahin ka. Kasali na ba ang Bagong Pilipinas Hymno at pledge on this part? Mamumultahan sila, yun yung tinatawag mong prior restraint. Oo, magkaka-chilling effect. Baka dahil kunwari naparusahan si professor, wala nang susunod sa kanya. Natakot na yung mga mamamayan kasi nakita nila ay naparusahan siya. Sige na nga, susunod na lang kami. Babaylatin niya ng freedom of speech and expression, academic freedom, at petition for redress of grievances against the government. Kaya ako umaasa ako doon sana sa mga profesor at teacher ng state universities and colleges kasi sila ang mapeperwisyo nito. Kasi yung LGU, encourage lang eh. Pero ito here. Now, therefore, the following are hereby ordered ordered talaga na kakantahin, i-memorize, i-recite itong Bagong Pilipinas Hymn and Pledge. To further instill the principles such as SUCs are hereby directed and LGUs are hereby encouraged to integrate the recital of Bagong Pilipinas Hymn and Pledge in the conduct of weekly flag ceremonies subject to existing laws, rules, and regulations. So it means yung previous na nabasa natin, yung pagmumultahin ka, yung pahiyain ka, ikakulong ka, kung itong mga ginawa na ito ay hindi mo na pag-recite ng Bagong Pilipinas Hymn at pledges. So, there's a possibility na mangyayari talaga. Grabe. Memorandum Circular Number 52 Series of 2024. So ito, bago lang talaga ito. Office of the President of the Philippines. This is official gazette. So it means directed talaga sa SUCs and LGUs. Grabe. Directed. Alam mo, ang hindi pagsalita bilang protesta ay freedom of expression yun, di ba? Pinapangalagaan din po yan ng ating konstitusyon. May karapatan kang manahimik kung ayaw mo, di ba? O hindi ka sumasang-ayon. True. Agree on that. So, balikan natin yun ha. Balikan natin yung, nasaan ba dito? Yung gawin natin, hindi natin re-recite ang pledge at hymn na yan bilang pagpapakita ng ating protesta at di pagsang-ayon. Ibig sabihin mo ba, mapa-public censure sila? Makukulong sila? This one, no? So, if ever hindi ka magre-recite or kakanta, shall be penalized by public censure. Diba? Tapos, kung gusto mo, pwede itong gawing negosyo. Kasi, kung for example, may friend ka or may kaaway ka, tapos binidyohan mo siya during flag ceremony, binidyohan mo siya kasi hindi siya kumakanta, hindi siya nagre-recite ng Bagong Pilipinas Hymn. So, pwede ba yung maging ebidensya na pwede siya punishable by fines or imprisonment? Chapter 7 penalties, the penalties if you're not able to tawag dito, public censure, tawag dito, memorize and sing the Bagong Pilipinas Hymn. Ano nga ba mga kabibig? So, sana, ang tawag dito, mabigyan ito ng linaw ng ating gobyerno para hindi tayo mawindang sa if ever ito man ay, I think ipinapatupad na ito, directed ito sa LGUs and SUCs. So sana, I don't know with the school kung directed na ba. I don't know whether approved na ba ito ni VP Sara Duterte or gusto na ba ni VP Sara Duterte ay directed na ito sa eskwelahan at universities, but let's just check mga kabibig. So, yan lang po ang ating latest lebag-lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video, at please give your comment regarding on this situation right now. Yung Bagong Pilipinas Hymn and pledges na if ever hindi ka makapag-reset kakanta, pwede kang tawag dito, fines of not more than 5,000 pesos, makukulong ka not more than 1 year, or either dalawa, magfa-fine ka and the same time makukulong.
Grabe naman yun mga kabibig, di ba? Shocking yun. Pero I don't know yet. So I'm just giving you the idea of what will happen. But it's already directed to LGUs and SUCs. Yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.